Yan, muulan. Dito tayo ngayon sa ano ng ano sa kabundukan. Kuha mo tayong video para walang ginagawa. Makakalabas ka ba yan? Umuulan. Pero hindi na malamig. Ako ngayon matawag ito. Kikinig ng mga balita sa Pilipinas. Lumalabas lang naman kasi yan yung pag nagkikinig ko ng balita, yung mga buod lang kinukuha ko. Hindi ko na inaalam yung malalim pang mga detalyado. Kaya ako ginagawa to, syempre para ibigay mo naman yung pananaw ko para walang umaabo sa mga kamukha na lang dyan dito sa mga hearing sa Senado, yung mga komentaryo ng yung mga dito sa bang Chinese yan, yung yung in-check na yan na mayor ba ng sa Tarlac, iniimbestigahan dahil tinatanong yung eligibility ng niya, ng paano siya naging mayor, kung anong qualification niya para kumandidado ng mayor. Madaling sabi, iniimbestigahan na ngayon ng mga Senado. Tapos, mayroong mga ini-interview ng mga previous na nasa administration. Sino ba pangalan? Hindi ko kilala yun. Legal counsel data ni Digong. Anong masasabi niya raw doon? Ang sabi naman ng taong yon, raw siya concerned daw siya dahil bakit parang pinapahirapan daw, raw yung tinatratong na nakakaawa naman, sabi niya gano'n, nakakaawa, sabi niya ba? Sabi ko, si pala yun, si Panokwe pangalan nun, Panokwe. Magkakasama yan si Panokwe, si Rockway, yung mga namamayagpag nung noon. Rockway, Panokwe, may mga kwe, Idukwe, Kwetano, may mga yan, yung laging bumabandera sa social media ng mga nakaraan. Laging nagpapa-interview yan, nagse-selfie, nagbibideo. Yan, sabi niya nakakaawa naman yung yung Chinese na to, na dahil kinahalungkat daw yung natural investigation yan, kailangan palalabasin mo kung ano yung mga link niyan sa nangyaring kidnapping, sa transaction ng droga, sa mga illegal gambling, yung cyber scam, di ba? Lungkot yung bituka mo niyan dahil ang daming naganap na mga patayan at saka maraming ibig sabihin, may mga crime. Diba? Kasi hindi ka naman dadaling diyan kung walang mga probable cause, diba? Kaya ka diyan dahil may naganap. Kung wala naman yung dahilan lang, kamukha nung yung sinasabi nung nung senador na yung kalbo, yung nag-conduct ng investigation sa binigyan ng pinalutang niya sa social media yung sa Senado para lang bigyan, sa madaling sabi, parang paputukin lang yung magkaroon ng masamang imahe ang ating mahal na Pangulo na hinggil sa pulburon. Kasi may lumutang daw, mayroon na nag-testimony yung kalbo din. Katukayong. Puro kalbo. Pag itong mga kalbo na to, itong mga tirador to sa society natin. Hindi mo mapagkakatiwalaan yung mga na yan.
yung mga nasa politikong mga kalbo tsaka may mga kwe. Delikado yan. Yung mga ano yan. Yung sabi niya, nagpupulburon daw. Tapos sinong source mo? Yung si ano ba yun, yung isang ano raw, yung nasa Amerika, yung Maharlika daw, yung babaeng ano, yung kung magsalamay, malaki pa yung salamin niya sa butas ng ilong, ang pagmumukha niya eh. Yun, yung mga ganon, ibig sabihin, palulutangin mo niyan, naka-broadcast siya, nag-iimbestiga ka, palulutangin mo, siyempre, yung, nagpupulburo, kung ano-ano-anong mga nonsense ba na wala namang ebidensya, walang probable cause, ba't palulutangin? Maibabalik mo ba yung danyos na ginawa nyo na pambabalahura sa diyan sa pamilya at saka sa diyan sa Malapangulo? Hindi nyo maibabalik yun, danyos na yan kasi yung mga kamalayan ng tao, hindi naman lahat yan mga critical thinking, madali dyan, mga karamihan nga dyan, kaya nga yung panahon ni Digong, maraming nabudol yan eh. Kasi ang mga ordinaryong tao, hindi marunong mag-isip ng tama't mali kung ano ginagawa nila eh. Basta tapalan lang nila ng pera yung mga tao na yan, bigyan mo na, takutin, sunod na yan. Ganyan ang nangyayari sa ating lipunan. Kaya, bakit mo palulutangin yung gano'n? Asan yung Kaya pinahinto yan, yung investigasyon na yan eh. Kaya pinatalsik din pati yung presidente ng Senado eh. Dahil sa ganyan, nonsense. Gumagastos ng milyon sa pagkakandak ng mga investigasyon, yung electricity, yung sweldo ng mga yan. Pero, walang result. Walang probable cause para ka magkandak ng mga ganyan na hearing, palulutangin mo lang. Ibig sabihin, meron kang hidden agenda sa madaling sabi. Tapos may mga follow-up pa ni Digong nyo, ilalabas ng yan. May mga follow-up lumalabas sila, talagang sila yung well plan Pero hindi po pwede yun. Lalo sa mga kamukha natin, mga ganyan. Kaya ngayon, ano nangyari sa kanila? May paiyak-iyak pa sila ngayon, yung tinanggal sa pagka-presidente ng Senado yung isa. Anuhan pa sila, nagsisisihan pa Yan, sabi ko. Kasi, umiiyak pa, nakita ko sa video, yung kalbo. Umiiyak doon dahil nag-resign, nag-speech pa yung yung presidente, yung kaututan dila niya, tsaka yung kapangahan niya. Alam mo yung kaututan dila, ibig sabihin, nagkakaintindihan sila, yung kapangahan naman, pagka nagbebeso-beso, nagdidikit yung panga niya, mga malaking panga niya, kikis-kisa niyan, o ano bang atin. Yan, ganyan yan. Kikis-kisan pa ng panga nila para tapos iiyak-iyak sila ngayon. Bakit ka umiiyak? Dahil lang ba natanggal dun sa sa Senate President? Yung kapangahan mo at saka yung kaututan dila mo, iiyak ka dahil ikaw ang dahilan? Etong tanong, yung kayong namamayagpag sa Dragon War, araw-araw ilang libong namamatay, pinapahirapan, dinudukot, kinakatok, umiiyak ng mga pamilya. Yeah. Yes, good. I just lagging. Ipinaramdam nyo ba sa tao yung awa nyo? Yung lumuha ba kayo? Ni isang patak ng luha, hindi kayo lumuha. Minumura nyo pa yung mga pamilya ng mga pinapatay. Dahil sangkot sa mga ganyan kayo kahipokrito dyan, mga pinaggagawa nyo, mga hinayo pa kayo dyan. Paiyak-iyak pa kayo. Samantaling yung 30,000 na namatay, ni isang patak ng luha, hindi kayo nagpalabas sa pagmumukha nyo. Tapos ngayon paiyak-iyak pa kayo. Anong iniiyak nyo? Dahil baka sibaking kayo dyan, mawala na yung
Mga pork barrel nyo dyan. Dapat lang tanggalin kayo dyan. Mawalang hiya kayo. Paiyak-iyak pa kayo. Anong palagay nyo sa mga mamaya? Mga bugok? Paiyak-iyak. 30,000 ang namatay. Tapos, hindi ko kayo nakitang umiyak dyan. Yan ba, paludlud pa kayo sa Senado dyan. Padasal-dasal pa kayo dyan sa Senado. Akala nyo kung mga santo kayo, mga hinayo pa kayo. Ganyan nangyayari sa ano natin, sa lipo ng mga ano yan mga tuso. Samantalang, kung mabuting pag-iisip alam mo na mali ang patakaran na labag sa batas, labas sa konstitusyon, bakit nakikinig pa rin kayo, sinusuportahan nyo pa? Ibig sabihin, nag-uudyok pa kayo. Kayo ang dahilan din. Diba? Kaya lalong lumala yung Dragon War. Kasi nag-uudyok kayo Andiyan yung legal counsel, andiyan yung foreign affairs, nandiyan yung chief ng PNP, nandiyan yung spokesperson. Puro mga nag-uudyok kayo dahil lumala. Kaya sabit kayo dyan, hatakin kayo ng Pangulo na yan. Hindi ko pag yan, inisya ng warrant of arrest, hatakin kayo niyan. Hindi kayo palalabasin niya kamo. Oy, mga ulol, isa kayo sa mga naudyok kayo, sama tayo lahat. Hindi ako pwedeng ako lang, lahat kayo, nakinabang kayo. Mga ganyan bang mga tapos nga yung naawa daw tong si Panokoy ba yun? Sabi ko po talaga mga kahipokratuhan nito. Naawa, iniimbestigahan pa lang yun. Samantalang yung 30,000 araw-araw sa legal counsel siya, tapos anong ginagawa niya? Puro pagdidepende. Dinidepensahan niya yung mga pumapatay. Dinidepensahan niya araw-araw, makikita mo siya, wala kang nakita niyang naawa siya sa mga taong pinapatay. Ganyan mga kahayop ang kahipokrito. Kaya kayo mga kayo, may kalalagyan kayo, hindi kayo palalagpasin ng taong bayan sa mga kahayopan. Lalo na ngayon, ang buong daigdigan, ang buong mamamayan ng talagang aggressive ngayon sa mga kahayupan dahil ayaw nang bumalik yung mga ganyang takbon pag-iisip ng mga nagiging pinuno. Wala kayong mga compassion, wala kayong mga humility, wala kayong makatwirang pag-iisip, kundi ang umiiral yung instinct lang tsaka yung sentiment. Hindi nyo pinaiiral yung mga makatwiran nyo na pag-iisip. Kaya wala kayong karapatan dyan na manatili sa mga ganyang posisyon. Yan, kamukha niyan. Meron naman daw yung pinatay dun sa sa Davao. Dahil nagsalita raw yung mayor. O ngayon, tinanggal daw yung chief ng PNP ron. Natural, bibigyan ka ng suspension dahil kasi may probable cause, may namatay. Diba? Habang ikakandak yun, baka pati mayor, suspindihin din niya kasi sa kanya may nanggaling na na salita, na order niyang gano'n. Ibig sabihin, sususpindihin din yan. Pati yung mayor sa Bangbangin, suspension niya, suspindihin din lang yan. Kasi habang nasa ilalim ka ng investigasyon, suspindido ka dapat. Wala kang Kaya lahat yan, makikita mo, lahat ng mga nagbibitaw ng mga ganyan, suspindido ka agad yan dapat. Tapos tuloy ang investigation. Ngayon, pag napatunayan na meron silang ginawang hindi tama laban sa sangkatauhan, laban sa mga mamamayan, laban sa batas, laban sa lahat ng mga immoral na gawa, dapat pagbayaran nyo. Utang nyo yan
Wala namang utang na hindi binabayaran, kahit mamatay kayo babayaran mo pa yun sa kabilang buhay. Mas maganda ngayon, ngayon pa lang pinagbabayad pa para sa next life niyo medyo na-purified na kayo. Pero wala kayong ginagawang serbisyo sa sangkatauhan kundi puro pang-aargabyado, pang-aabuso. Kaya yan nag-a-accumulate pa kayo, pabigat ang pabigat yan. Imbes na mag-retreat na kayo at magbago kayo sa mga pinagagawa nyo, yung ego nyo, hindi nyo luto na kasi yung ego nyo eh. Wala nang reflection sa consciousness eh. Natatabunan ng mind nyo kasi yung mind nyo crude, puro marurumi. Kaya yung reflection ng consciousness, hindi mo na makita yung sarili mo. Parang sa salamin, sinasabi ko, binablog ko yan eh. Yung salamin, kapag marumi ang salamin, hindi mo makikita yung reflection mo sa salamin. Kasi yung salamin, marumi. Paano makikita? Ang gagawin mo, linisin mo yung salamin, linisin mo yung isip mo para makita mo yung sarili mo. Yan, hindi na makita yung sarili nila. Dahil napakarumi ng isip niya, crude. Puro pera-pera. Pag may pakikinabangan sa pera, nandiyan yung mga yan. Kahit immoral yan, didepensa nila yung mga kriminal. Dahil kasi nakikinabang nila sa pogo, nakikinabang yan. Kaya i-ignore nila yung morality dyan. Pero later on, pagbabayaran niya yan. Kaya prud yan, yung mga utak yan. Dito ngayon sa administrasyon no, kayo, hindi kayo po pwede. May kalalagyan kayo. Yan sinasabi ko sa inyo. May kalalagyan kayo dahil hindi nakatanggap-tanggap yan sa mga takbo ng pag-iisip ng mga mamayan ngayon. Lahat yan, mulat na yan. Kaya nga bumagsak yan eh. Pati yung China, bagsak na yan kasi yung kamalayan ng tao, wala nang tumatanggap dyan. Kaya yan, si Panekwe, si Roque, si Digong, wala nang naniniwala dyan. Expression na lang nila pero wala nang naniniwala. Kaya habang nagagayan, pabigat ng pabigayan, yan, may kalalagyan sila dyan. Isasabit sila dyan sa ano na yan, sa ICC dahil kasi kayo ang mga nakapwesto dyan, mga mga nagudyok, mga nagsabuatan. Kaya na minsan ayoko nang gumawa naman ganito dahil pero kailangan. Kasi mabigat pag di ko na ilalabas yung saloobin mo. Kasi puro pambabalahura pa rin hanggang sa ngayon eh. Tamo yung ginagawa ni Panokoy na yan, nagpapahaging pa. Sinabi niya na yan yung mayor ng Bamban na yan. Dinala niya yan kasi may picture daw ni Bongbong, Pangulo. Tapos sabi ni Panokoy, dinala niya yan. Kaya nga nanalo na, dinala niya yan. Tapos yan ang mahirap eh. Kapag yung dinala ka, tinulungan ka, tapos hindi ka, tumatanaw ng bakit nangihingi ba yung Pangulo na tanawin mong bigyan mo siya ng pabor? Kaya ka tumutulong niya dahil nagsisip siya, parang kayo. Nagsisip-sip kayo para bigyan kayo ng pabor. Yan, ganyan din. Pero sa mga leader na makatwiran, pag mali, mali. Hindi mo yung kahit tinulungan. Pag mali ka, mali ka. Kahit nga yung kapatid niya, ini-ignore niya eh, pag mali eh. Hindi niya dapat lang naman yun kasi hindi ka na entitled sa mga maliliit na pamilya mo. Ang pamilya mo ay malaki na. Buong bansa na. O hindi lang pala buong bansa, buong mundo na kasi lahat kahit saan may OFW. Buong mundo na yan. Later on niya, may makakarating pang human being sa another planet. Magiging planetary, consciously ka na, magiging nag-e-expand eh. Hindi naman yung poor kayo, nandyan lang kayo sa probinsya. Sabi po, i-divide mo pa yung Davao. I-separate mo, mga bugok talaga sabi ko. Mga taong to, imbis na mag-expand eh. Kasi ganyan niya, sa sobrang kasalanan, yung mind, nagde-degrade. Pabagsak ng pabagsak yan. Kasi human mind ka, pagka yung mind mo,
kasamaan, nagre-react yan. Ang bumabagsak yung level ng mind mo. Ang nagiging asal, hayop ka na. Yung asal na yan, hindi na tao yan. Yung ginawa ni Digong. Asal, hayop na. Hanggang sa maliit na mapaliit yan. Parang daga ka na, tago ka na ng tago, kamukha ni Kibuloy. Ganyan na ang asal nila. Pero may katawan tao pa rin sila, pero ang asal nila hindi na tao. Isa na silang mga below animal na. Yan ang reaction ng yung consequence ng mga ginagawa mo. Kaya sabi ko, every action there's an equal opposite reaction. Yung kung anong intensity ng ginawa mo, may ano yun, may kaakibat na interest na mas mabigat. Kaya hindi kayo lulusot. Kung ano yan, ang pinakamaganda niyan, magbago kayo sa mga kaugalian nyo. Maging maging nakatao kayo, hindi kayo puro pamabalahura, pati ginagawa na nga ng Pangulo, inaayos ang bansa natin puro pa kayong paninira. Pero lalabasin yung pulburon, yung nonsense, sabi ko itong taong to. Puta, sabi ko. Tapos may paiyak-iyak pa sa Senado. Tapos itong panokwento, sasabihin pa, awa-awa raw, di raw tumutuan ng utang na loob yung dahil parang gano'n ang ibig niya sabihin dahil dinala siya sa election. Di mas lalo na si Butingting. Si Butingting yung parang baboy langya yun. Traidor yun. Biri mo, sinasabi niya matakot daw tayo, baka girahin daw tayo ng China. Naturoy nga ng international lawyer ang takbo ng kukote utak lamok. Bakit? Bakit siya mag-i-eject ng tao sa mga Pilipino? Hindi ka dapat mag-inject, wala kang karapatan na magtakot ng inject ng tao sa Pilipino. Dahil ang mga Pilipino palaban yan kaya siya mudaanin. Hindi kami pasusupil sa mga ginagawa nyo. Pucha. Itong mga ideological na tao na to, hindi pasusupil yan. Handang mamatay yan kahit anong mangyari. Yan sila Carbonell, Recto Henso, Rizon Tiberos, yung mga makikita mo dyan, sila Cousin, yung matitindi yan, marami yan, sila Percy Lapid. Ibig sabihin, itong mga tao to, kung gusto magpayaman ng mga yan, madaling yumaman ng mga yan. Kung tutusin, maabusuhin nila. Pero wala silang karapatang yumaman kasi moralist na tao sila. Mga may moral na tao. Kung gusto mo yumaman, maging immoral ka. Huwag kang paparehas. Kaya madali ka yumaman. Mukha niyan. Kaya yung mga marami dyan, mga negosyateng incheck na mga komunista, puro smuggler ang ginagawa dyan, puro pambabayad sa politiko, kaya untouchable ang mga yan. Pero dapat yan i-address na yan kasi threat yan sa ating bansa. Hindi sila dapat mamayagpag na naghahari-harian. Dapat nga makisama pa sila dahil sila tinanggap natin dyan bilang kapamilyang mamamayan. Hindi natin sila binibigyan natin sila ng kung sa ibang bansa ba yung ginagawa sa kanila ng Indonesia tsaka India, pinapatay sila. Sa atin ba, ginawa ba natin yan? Sila ang pumapatay sa atin. Kaya napaka-generous lang talaga natin. Pero may hangganan Dapat na kayo. Mag-retreat na kayo dyan. May kalalagyan kayo. Yung nung
1994 yata yun, 93. Umalis ako ng ano, papunta ako ng punta ako ng South America, sa Brazil kasi free visa sa Brazil. Pero galing ako ng India noon. Punta ako ng Brazil, cross ako ng Paraguay. Eh syempre, bibigyan ng stamp yung ano mo, entry kasi kailangan ng visa doon eh. Nag-apply ako sa Brazil. Sa Buenos Aires pala. Buenos Aires, Argentina. Nag-apply ako tapos papasok ako ng Paraguay. So nakita ko isang ang haba ng pila. Puro mga Chinese. Ang haba. Eh, nasa likod na ako po dyan. Tagal nito, sabi ko, malilate ako. Ngayon, tinanong ko na, nakikiusap ako sila kasi ang hawak nila, Philippine passport, puro Philippine passport. Tinatanong ko, sabi ko, are you Filipino? Di sila nagsasalita, ganun sila. You speak English? Makita mo lahat, yung passport nila, Pilipino. Puta, pumasok sa isip ko, paano naging Pilipinong passport? O hindi magsalita marunong Tagalog, hindi marunong mag-English. Ibig sabihin, kasi dyan, pag nakapasok ka dyan, Philippine passport ka, madali ka nang makakuha ng residence. Eh siyempre, pag residence ka na, pwede ka na mag-apply uli ng passport. Pag may passport ka na dyan sa mga bansa na yan, madali ka na makapasok ng Amerika, makapasok ng Europe. Eh kasi sa US, hindi naman sila makadirect eh. Parang ginawang ano yan, yung ano natin, stepping stone. Philippine passport. Kahit di sila, tapos pagka nandun na, sa bansa na yan, apply na sila ng residence. Makapag-business na sila ron. Di ba? O pag-business sila ron, gusto pa sila, pumunta sila ng Europe, sila, o madali na siya kasi meron silang passport doon. May Argentinian passport sila, merong Bolivian, Brazilian passport. Kasi yung ano natin yan sa migration, yan ang mga sindikato. Kasi wala na, binili na yan eh. Binili ng mga komunistang incheck. Binabayaran lahat ng mga politiko natin. Kaya kasi walang prinsipyo. Yung mga nakupo dyan. Puro bayad yan. Kaya nga sinasabi ko, $1 trillion ang pinapaikot ng mga asosasyon ng mga komunistang incheck dyan. Pati yung mga matitinong incheck, yung mga galing ng Taiwan, tinakot nila, kinikidnap nga nila yan. Kasi maraming incheck na hindi tumatanggap na ideolohiya ng komunista, mga democratic yan, galing ng Hong Kong, galing ng Macau. Ano yan, ayaw na ng mga communism. Pero kaya pumupunta sa atin yan, nagninegosyo, tumakas nga yan. Tumutulong yan, yung mga Chinese na mga, kasi mga tsuhin ko Chinese din. Pero hindi sila ganyan yung gumagawa ng mga illegal. Yung mga droga. Pero sila, nagninegosyo sila. May nga, nagtitinda lang ng dyaryo nung araw yun. Sabi ng tatay ko eh. Dyaryo, magbubote, magtataho. Pero kita mo ngayon, ang mga building nila dyan sa Binondo. Kaka dyan sa Divisoria. Ibig sabihin, nagtsatsaga din sila. Pero yung pumasok sa si Duterte, pinapasok yung mga communist. Tinakot yung mga incheck na yan eh. Kaya naging pabor lahat sa kanya eh. Sa mga communism eh. Eh syempre, maraming perang niyan. Ibibigay yan kasi kukutongan nila yan eh. Pag di ka nagbigay yan, kikidnapin ka yan eh. O kaya papatay ka niyan eh. Kaya nga marami ring Chinese na pinapapatay eh. Dahil sa ganun, yung sindikato ni Digo na ginawa niya. Kaya yan, sabit-sabit yan. Mga walang hiya yan, mga ano kayo. May kalalagyan kayo. There sa timeline. Hinog na eh. Puputok yan, sasabog na yan.
puputukan yan tapos lahat kayo. Dito na lang muna ako kasi umuulan, baka hindi ako makaalis. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda, di ba? O, kape muna tayo. Kaya nakikita ko naman tong takbo ng gobyerno natin, very dynamic society natin. Kaya naglalabasan ng investigasyon lahat. Pati yung sa Parmali, pati yung i-open lahat ng ombudsman yan. Dapat yan nga sa society natin maglikha ng maraming mga judges. Kasi yung mga hindi nararating ng mga ramang may nakukumbik na mga walang kasalanan na hindi namamatay na lang doon sa katandaan, hindi nabibigyan ng ng tamang desisyon. Kasi kung wala tayo, kulang tayo sa judges. Maraming lawyer puro tirador ng mga lawyer mga na karamihan immoral Kasi nga nagdidepend nga sila sa sa greediness nagkakaroon sila ng greediness Kaya yun ang pagbagsak ng natin, yung ng bansa natin. Yung dignidad ng bansa natin. Wala kasi naging greed yung mga imbes na sila ang maging guidance. Sila ang lumalabag sa batas kasi lalo-lalo na yung mga lawmaker na yan. Yung panahon ni Digong, kita mo, lahat yan takot sa kanya. Ngayon bumaliktad na ngayon siyang pakukulong kasi mga na yan Ibig sabihin, nagising na. Nagising na yung kamala. Kaya importante, yung kayo, kung kahit mamamayang kaya may alam makatwiran, ibigay nyo yung makatwiran, gisingin ng tao. Huwag nyo hahaya maging mangmang, ignorante. Kasi napakabat. Yung ginagawa ko, napakaliit lang na bagay nito. Pero pag nakarating sa mga tao yan, kakaroon sila ng idea, meron kang point. Sinasabi na meron kang point Alam mo, yung dot na yan, pag maraming dot yan, parang patak lang ng ulan yan. Pag patak-patak ng ulan, dagat yan. Giging ilog na dadaan, patak-patak lang yan. Kaya ganun din tayo. Patak-patak lang contribution ng society. Hanggang sa yung moral standard, yung rating ng moral tumataas. Pag malaki na yan, mataas na yung rating ng mga moralist, hindi na makakaporma yan, mga immoral. Kaya magkakaroon tayo ng smooth at smooth society. Nagpuplo ng maayos, namumuhay ng maayos, may kapayapaan, may pagmamahalan, may pagmamalasak sa isa't isa. Diba? Wala na yung nagtatakutan, gigirian, naghihiniwalay ang kasi walang pagmamahalan sa isa't isa Diba? Iba't ibang ideolohiya Ideolohiya na hindi makatao. Kaya yun, mababago lang yung sa pamagitan ng very comprehensive na pagmamatuwid. Kasi pag mangmang, pinipilit pa rin kasi sentiment. Alam mo yung sentiment, blinded yan, bulag yan. Yan ang danger. Di ba nag-comment nga ako noon dahil si Cynthia Villar at si Amy, sinabi ba yun? Hindi ka naman, sinabi lang nung kasama ko, sinabi ko mali yun, danger yun. Dahil ang sabi kaibigan daw ni Manang Cynthia yung si Kibuloy kaya hindi raw siya boboto, parang gano'n na Sabi ko naman, mali yan, danger yan. Alam mo yung tao niyan, puro kaso na yan. May kaso sa Amerika, ang daming mga nag-testimony, tapos ididepensahan mo pa sa voting system ng Senado na hindi ka sasang-ayon na ipa-aresto. Kahit na alam mo ng probable cause o paglabag niya sa sistema. Iniimbitahan siya, hindi siya pumunta.
Si Aquino nga pumunta eh. Tapos siya pa kaya, ba't sino ba siya? Sabi ko, putragis to. Itong mga hinayupak na to. Kala mo, na nagkaroon lang ng ano, kala mo sila na gawing Panginoon eh. Yan ang mahirap. Buta sa mga, dito sa mga Marcos, wala kang makikita mga ganyang asal. Puro humilde yan. Pati nga sa mga anak, nakita mo yung mga anak nanununtok. Nanununtok ng mga, ano, ng sheriff. Hindi. Yung nananakot, magbabanta, papatay. Hindi. Nakita mo yung mga anak, disiplinado. Na-engage sa mga social service. Kaya doon makikita ang difference, ang crude tsaka yung subtle. Yung marumi at tsaka yung malinis. Kasi kung malinis ka, wala kang dapat katakutan eh. Yung mga marumi, yan ang takot na nananakot. Pero sa kamukha natin, sino katatakutan mo? Matatakot ka eh. Pag natakot ka pa na ipaglaban yung makatwiran mo, eh dapat yun, hindi ka na nag-i-exist dito sa mundo na to kasi wala kang ano, wala kang papel, wala kang ano, wala kang target, wala kang goal, o wala kang mission. Kaya ka nandito, meron kang something, you have to do something. Against immoral people. Ganyan lang, di ba? Kwento-kwento lang tayo, pakape-kape, kahit walang tinapay. Pero sarap ng buhay. Kasi may kapanatagan ka ng loob, kaisipan. Kasi alam mo, wala kang ginagawang pang-argabyado, panloloko. Yan yung mga scammer na yan. Harvest din yan. Kasi nga sa mga bangko, marami ding scammer, marami nawawalan ng pera. Yan, i-address ng mga ano yan. Magkaroon ng malaking punishment dyan sa mga scammer na yan. Kasi mga OFW, dari mo, nagtatrabaho ng mabigat yan. Tapos i-scamin lang yung pera, in a single hour lang, makawala yung pera. Dapat yan, hatulan ng capital punishment yung mga scammer na yan. Huwag papormahin yan. At saka yung mga online na mga ano, maging responsible sila kung bakit na-scam dahil kasi dapat yan, may mga multiple security yan. Hindi lang dapat papasok sa account nila kung bayad sila eh. Responsibility nila yun, protection na ng mga consumer. Pag may naging biktima ng consumer, dapat bayaran nila yung nawalang pera ng consumer dahil sila ang may kumpanya yan ng transaction. Pag di na protection na ng consumer, gumawa ng batas, panagutin, kamukha ng halimbawa, GCash, yung Paymaya, pag nag-fail sila at na-scam, yan ang pagbayarin. Dahil unsecured yung website na transaction nila. Ganyan din sa bangko. Kapag nawala ang pera na pagbayarin ng bangko, pagmumultahin pa. Dapat ganyan. Kasi hindi pwedeng hayaan yan. Immoral yan. Mga sindikato yan eh. Sabuatan yan eh. Dapat yan magpasa ng batas para i-secured na hindi sila mape-penetrate. Multiple security. Ngayon hindi nagiging ano tayo, nagiging walang hatred, walang galit, tama, smooth, makakabili ng online, ng maayos, darating yung product mo, ng maayos. Kapag mali ang product, hindi yun ang in-order mo, ibalik mo, palitan nila. Kaya yung Amazon, bakit ang Amazon tinatangkilik sa buong mundo dahil sa sistema nila. Pag mali ang product, pwede mo isoli, palitan mo kaagad. Pag nagkaroon ng maling transaction, bayaran kaagad. Ganun sila katindi. Kaya sila, ang tao, secured, diyan pumapasok. Diyan pumapasok. Importante dyan, yung mga pera ng taong bayan na tapos i-scam pa, maraming budolero. Grabe yan.
Yan dapat ano, para ano pa yung 15 million na mga IT expert natin kapag nila nagawa yan, 'di ba? Tsaka yung cyber security natin, bakit nababasa nila yung ano ng gobyerno ng mga dayuhan, mga incheck na yun. Hindi naman natin na allied forces yan. Tsaka ba't nakakapasok ng ano, restricted ano nga yung citizen dahil ang ideology na dinadala niyan iba. Communism nga, ibang takbo ng may yan, ibang perspective ng may yan. Pero yung mga tumakas dyan, yung mga ayaw tumanggap yan, yung nasa atin na dyan sa ano, okay yung mga yan. Kasi fair yan, parehas yan. Ayaw nila, gusto nila. May mga pananampalataya yan, may mga devotion yan. Ang communism, ang goal lang yan, matter. Kaya pagka nawala na yung material, nabubuang na yung mga yan. Kasi yun nga last source nila eh. Ang goal nila eh. Hindi naman yan, lahat naman yan lumilipas, hindi naman permanent yan, lahat yan. Yung katawan natin, di permanent dito, no? Di ba? Ba't gagawin mo yung goal yung hindi permanent? Gawin mo lang siyang vehicle para dun sa goal mo. Gawin mo lang siyang sasakyan para makarating ka sa goal mo. Hindi yan ang gagawin mong goal. Sige, dito lang mahaba na. Ano lang sa ibang araw na lang. Thank you. Bye-bye.